Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ebanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, 11 sa buwan ng Hulyo 2025. Pasada Balita. Isang sako ng hinihinalang buto ng tao na-recover sa Taal Lake, pagsisid sa lawa, itutuloy na. Pasada Balita. Tatlong Pilipinong tripulante kumpirmadong patay sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Pasada Balita. Mga pangalan sa listahan ng confidential fund ni VP Sara alias lamang ayon mismo sa Vice Presidente. Pasada Balita. Rice importation sa bansa bababa ngayong taon ayon yan sa DA. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, WESM, nakikitang solusyon ng Meralco para sa bidding ng kontrata sa power supply. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, ilang taong tensyon sa pagitan ng India at China posibleng matuldukan na. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina billiard star Cheska Centeno wagi sa Wisconsin tournament. Pasada Balita. Kita naman sa pangkalusugan, benepisyo ng kangkong. Aba, ating alamin yan mamaya. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Kim Chiu ligtas matapos ang naranasang technical issue ng sinasakyang eroplano. Tambalang John Ebanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Banez. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Kinumpirma mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang pagkakatunto ng isang sako na hinihinalang may lamang mga buto ng tao. Sa pahayag ng kalihim, na-retrieve ang puting sako ng mga tauhan ng Philippine National Police CIDG o Criminal Investigation and Detection Group at Philippine Coast Guard. Ayon naman kay Batangas Police Provincial Director Colonel Giovanni Emerick Cibalo, natuklasan ang nasabing sako tinatayang 10 metro ang layo mula sa mismong pangpang ng Taal Lake. Gayunman, hindi pa tiyak ng mga otoridad kung buto nga ng tao ang laman ng sako dahilan para isailalim ito sa forensic examination ng Regional Xenocrime Operatives o SOCO. Nauna nang siniwalat ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na mahigit 100 sabongero ang dinukot, pinaslang at itinapon sa Taal Lake. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, ngayong araw pa lamang magsisimula ang pagsisid ng technical divers sa Taal Lake
bilang bahagi ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero. Sa panayam ng DWIZ, nilinaw ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab na nagsagawa pa lamang sila ng technical inspection sa lugar na posibleng kinalalagyan ng mga nawawalang sabungero. Yes, umaga po kasi talaga pong ima-maximize natin yung ganda po ng panahon. So again, yung ating diving operations ay nakadepende rin po sa weather. And of course, alam naman po natin lahat na ang Taal ngayon ay naka-alert level 1 pa rin po. So isa po yan sa mga kino-consider po ng ating mga divers before po sila lumusong doon sa Taal po. Tsaka kino-consider po natin kung klaro po ba sa ilalim ng tubig. So yun po yung mga factors po. So the weather really is part of the component po before the diving operation. Kaugnay nito, sinabi ni Captain Cayabyab na nakahanda na ang kanilang specialized equipment na gagamitin sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero. Nakaready na rin po ang ating mga equipment and our advanced equipment is now in mobilization. So for this operation, we will be definitely using advanced technologies. Naka-standby na rin po ang ating UAV, yung Unmanned Aerial Vehicles po natin, and ROV. And we have 2 teams as of the moment of technical divers present in the area conducting a site assessment. And yun po, we're just waiting. Yes. Okay. Yan mo naman ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Maaaring gawing state witness ng Philippine National Police ang 15 pulis na sinasabing dawit sa kaso ng missing sabongeros. Kasunod ito na naging pagbubunyag mismo ni Julie Patidongan alias Totoy kaugnay sa nasabing kaso. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, tiyak na malaking tulong sa nagpapatuloy na investigasyon ng anumang impormasyon na makukuha mula sa mga pulis na nasa restrictive custody na. Ngunit nililaw naman mismo ng PNP Chief na marami pa rin namang ibang paraan upang maresolba ang nasabing kaso. Nauna na rin inanunsyo ng National Police Commission na may iba pang lumalapit sa kanila upang magbunyag ng kanilang mga nalalaman sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pasada Balita. Tuloy naman ang pagtutok ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapaz, sunod-sunod na ang lapit sa kanila ng mga naulilang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Bagamat hindi nangako si Brigadier General Macapaz na agarang malulutas ang naturang kaso, tiniyak naman itong mabibigyang linaw ito. Anya, patuloy ang CIDG sa kanilang paghahanap ng mga ebidensyang kayang tumayo sa korte at hindi lamang daw umaasa sa salaysay ng isang testigo. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 3 Pilipino na ang namatay mula sa pag-atake ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, namatay ang mga naturang Pilipino ng tamaan ng missile at rocket-propelled grenade sa unang pag-atake sa barko. Kaugnay nito, sinabi ni Yusek Olalia na nakausap nila ang pamilya ng mga biktima. Sinuspindi na rin anya ng DMW ang lisensya ng Manning Agency at ang rehistro ng mismong prinsipal ng barkong MV Eternity Sea. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers na ligtas at pauwi na ng Pilipinas ang 17 Pilipinong tripulante ng barkong MV Magic Seas matapos itong atakihin ng Houthi rebels sa Red Sea noong nakalipas na linggo. Ito'y batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat tiyakin ang ganap na proteksyon para sa mga overseas Filipino workers, lalo na ang mga marinong Pilipino. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inaasahang darating nga ngayong araw na ito sa bansa ang mga naturang tripulante. Dagdag pa ng ahensya, magbibigay sila ng ayuda at suporta sa mga marino katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pasada Balita. Tapos suspindihin ang lisensya ng Manning Agency at principal ng mga Pilipinong seafarers na sakay ng barkong MV Eternity Sea
na sinalakay ng mga rebelding Houthi sa Red Sea, inukonsidera ng Department of Migrant Workers na posibleng patawan na rin ng legal na aksyon o magsagawa ng legal na aksyon laban sa kumpanya matapos haayaan anyang bumiyahe ang barko sa Red Sea na isang high-risk zone. Sabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na pinag-aaralan na rin ng kanilang tanggapan ang paghahain ng mga remedyo at reklamong administratibo, sibil at kriminal. Pinado si Secretary Kakdak na dismayado siya matapos madiskubre na 2 beses bumiyahe sa Red Sea ang nasabing barko kabila ng mahigpit na panuntunan ng pamahalaan na nagbabawal sa mga Pilipinong seafarer na sumampa sa mga barkong maglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Datos ng DMW, 21 mula sa 22 tripulante ng barko ang Pilipino, kabilang na ang mismong kapitan nito. Pasada Balita. 13 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga sa kaugnay pa ring balita, kaligtasan ng Filipino seafarers na biktima ng pag-atake ng Houthi rebels pinatitiyak sa DMW. Alamin po natin ang kabuuang report. Iahati ni Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Nanawagan si Senator Win Gatchalian sa Department of Migrant Workers na siguruhin ang kaligtasan ng mga Pilipinong seafarers na nasasangkot sa mga insidente ng pag-atake sa Red Sea. Ito ay matapos kumpirmahin na ligtas ang 17 Pilipino na sakay ng MV Magic Seas na inatake ng Houthi rebels. Gayunman, apila ni Senator Gatchalian huwag pa rin magpakakampante dahil may 21 pang Pilipino na sakay ng MV Eternity, isang Liberia flag vessel na naitalang biktima rin ng pananalakay. Ayon kay Gatchalian, ipinaglaban nila ang Magna Carta o Filipino Seafarers upang tiyaking may sapat na proteksyon ang mga marino, lalo na sa mga sitwasyong peligroso tulad nito. Dagdag pa niya ang kanilang tapang at ang nagpapatuloy sa pandaigdigang kalakalan pero buhay nila ang laging nasa panganib. Patuloy niya nating panalangin ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipinong marino na nasa gitna ng panganib. Iginit naman ni Senator Lito Lapid na nararapat sa kaluluhan ng mga otoridad mula sa international community ang mga bihag na crew ng MV Eternity Sea, isang Greek-owned cargo vessel. Nanawagan si Lapid sa iba't ibang ahensya na ating pamahalaan sa mapayapang negosasyon upang mapalaya ang mga kababayan nating seafarer at makapiling ang mga pamilya nila na labis ang pag-aalala sa ngayon. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa iba pang headlines, tanging alias lamang ang mga inilistang pangalan kaugnay sa confidential fund mula sa Office of the Vice President. Ito naman ang init mismo ni VP Sara nang tanungin kung paano niya haharapin ang mga ibinabatong aligasyon, partikular ang fictitious names ng mga beneficiary ng kanyang confidential funds. Anya, isang rule sa mga intelligence operation ang paggamit ng mga alias. Lilinawin rin anya ng Vice Presidente ang akusasyong ito sa araw na masimulan ang kanyang paglilitis. Magugunitang kabilang sa confidential fund recipients ang mga pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Marian Rivera at Chel Jokno. Pasada Balita. Nakatakdang bumiyahe patungong South Korea si Vice President Sara Duterte sa Hulyo 27. Ayon kay VP Sara, siya raw ay dadalo sa isang Filipino community event sa nasabing bansa at babalik siya sa July 28, isang araw lang. Oo, ito po yung July 28, ang araw ng ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi naman daw siya a-attend, diba? Kasalukuyan namang nasa Netherlands ang Vice Presidente upang bisitahin syempre ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa custody ng ICC.
Pasada Balita. With your indulgence, ating Judith, mga kabalitan-kabalitaktakan, dyan lang parang nagkakaroon ng question. Question in a sense kasi yung timing. Oo. Kung matatandaan po ninyo, mga kabalitan-kabalitaktakan, nung pumutok yung impeachment na yan, may mga pagkakataong kailangang magkaroon ng parang presence niya, di ba? Yes, At kung- maramdaman. Oo, ang Maramdaman binabanggit siya. na tuwing magkakaroon ng sinasabing quote-unquote Oo. delay Uy, sa oo. proseso, parang nagkakataon naman na lumalabas ng Wala bansa siya. ang vice-presidente. At ang tanong, Oo. di ba? Sinasabi nila, ang mga, syempre, hindi naman natin maiwasan magtanong netizen na, ano po ba ang purpose nung pagtungo niya sa ibayong dagat? Oh, hindi nyo narinig Diba? kanina? Imimit niya nga yung Filipino community. Alright. Para dumalo sa, of course, Filipino community event. Di ba? At ang binabanggit nga nila, Eh, Vice President siya oo, eh. kasama pa ba sa opisyal na tungkulin ng pangalawang pangulo yung ganyang mga lakad sa ibayong dagat? At kung atin naman aalamin, yung mga nakaraang biyahe niya, sinasabing para i-meet ang Filipino community. Pero, Pero, ano yung purpose? Di ba parang pagdiriwang something yun para sa Oo. kanyang ama. yes. Yung pagpunta niya sa The Hague, Netherlands, yan sinasabi naman niya personal yan. Dahil bilang isang anak nga naman, Oo naman. normal yon na talagang Yes. bisitahin mo yung ama mo. Walang question Walang dun. question doon. Mm. Kaya lang itong bandang huli, yung binanggit mo, kailan punta? July 28. 27. Babalik ng 28. 28. Isang araw. Tapos 28. Hindi naman na-attend sa zona. Ikaw talaga, 28 VP. ay nagkataon namang eksakto sa oo. mismong pang-apat na zona Yes. ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tama ka, sinabi naman niya, pinaunahan naman niya na Siya hindi naman siya pupunta. dadalo. Although, bibigyan pa rin siya ng space. Siyempre correct. naman. Oh. Yun nga lang naman ang nabubuong katanungan, yung timing. Di ba? Tsaka yung purpose ng pagtungo niya sa ibayong dagat. Kung naalala mo, partner John, sabi nung kaibigan mo, si Claire. Mm. Di ba sabi Si niya? Ante. Oo. Si Ante kung tawagin. Oo. Oh. Sabi niya dapat i-account ba? Di ba? Yung mga Correct. gastos. Sabi naman ni VP, hindi ko naman yan kinukuha sa Pondo ng bayan. Aha. Yan ay aking sarili, in short. So, ba't ko i-account? May sagot dyan ng malilikot na utak, ating Judy. So, malikot ang utak Oo, nyo. talagang napakalikot. Oo. Saan naman galing yung personal na pera? Oh, di ba? Lahat na lang inaangguluhan. Oo, kayo talaga, oh. Pero di ba, babalik ko lang dito sa issue naman ng Piatos. Siya na mismo nagsabi na puro alias lamang. Oo. Pero unang-una, may nagbabanggit na nakakaalam na pagka sa intelligence or confidential funds mo ginamit ang pondo, Yeah, oo. darating sa puntong kinakailangan mong i-divulge yan at dapat may listahan ka ng mga tunay na pangalan ng mga yan. So, hintayin natin, Hindi naman yun ilalabas talaga sa publiko. Oo, eh, kasi diba? confidential funds nga yan Yes. Intel yan Kasi wala nga namang mag-i-intel, Right. Uy. walang papayag Oo. kung mabubunyag Lalabas yung yung pangalan pangalan nila. mo. Oo, Kumbaga, tama. sa salitang pulis yan, masusunog ang operasyon Yes. pag ibinunyag mo yung pangalan. Baka Pero, makuryente lang kayo. pero, ang binabanggit ng mga nakakaalam, dapat handa rin ang Vice Presidente sa tamang panahon na ibunyag yung mga tunay na pangalan. Kasi imposibleng wala Oo. Diba? Baka naman, meron naman talaga siyang kopya. Ayan. Ilalabas At na saka- lang sa tamang panahon. Oo, ika at nga. binabanggit din niya na lilinawin naman niya na itong mga akusasyong ito ay kanyang i-clear sa tamang panahon. Yun. So diyan papasok ngayon yung awitin ni Ay Seguera. Oo nga. ano? Tamang panahon. Pagdating ng panahon. Dating na panahon pala. Hindi mo Ay, kasi nako. inabot si Oo Ice. nga eh. Nako, sino inabot Hindi, mo? Naabot ko na. Ay, naabot mo Grabe ba? ka naman. Samantala, naniniwala ang isang senador na hindi na kailangang pagdebatihan pa. Ito pa, isa. Ang jurisdiction ng Senate Impeachment Court sa impeachment case laban kay VP Sara sa 20th Congress. Ito'y ginawa ni Senator Risa Ontiveros ang pahayag matapos ilahad naman ni Senador Ronald De La Rosa na sa pagbubukas ng sesyon ng 28th Congress, una niyang kukwestiyonin sa sesyon ng Senado bilang legislative body kung may jurisdiction ng Senado sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Git ni Senator Ontiveros na establish na nila na may jurisdiction ng Senado sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo kahit pa tumawid na ito sa 20th Congress at nagbago na ang komposisyon ng mataas na kapulungan. Ilang mga rulings na anya ng Korte Suprema at utos ng konstitusyon ang nagpapatunay na may jurisdiksyon ng Senado sa kaso laban kay VP Sara.
Sinabi na ni Senator Ontiveros na kahit natanggap nila ang impeachment case noong 19th Congress, wala itong epekto sa kaso dahil pa nag-adjourn sinidye na ang sesyon ng 19th Congress. Nindigan ng senador na kapag may kumusyon sa kanilang jurisdiksyon at nagmosyon na i-dismiss ang kaso, mariin nila itong tututulan at kukusyonin. Pasada Balita. Pinalma naman ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang pahayag ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Defensor, hindi raw nararapat o angkop para sa isang senator judge ang binitiwang pahayag ni Senator Zubiri hinggil sa paglilitis. Binigyan din pa ng mambabatas na dapat nililimitahan ng senator judges maging ng House prosecutors ang kanilang mga pahayag sa proseso ng paglilitis. Trabahoan niya ng senator judge ang tumanggap na mga ebidensya at ituring ang impeachment bilang constitutional process at maaring makaapekto sa pagtingin ng publiko ang naturang pahayag sa kung paano tatakbo ang paglilitis. Ginit ng prosecutor na dapat ay hintayin na lang na ang mga senador na mailatag ang lahat ng mga ebidensya na pagbabatay naman ang kanilang hatol. Matatandaang tinawag na witch hunt nitong si Senator Zubiri ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo, bagay na kinontra naman nga ng mga mababatas sa Kamara. Pasada Balita. Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture na mababawasan ang inaangkat na bigas ngayong taon. Ito ayon sa Agriculture Department ay kasunod ng magandang produksyon ng palay sa unang quarter ng taon at pagbaba ng presyo nito sa international market. Ayon sa DA, magandang indikasyon ng pahayag ng pag-asa na hindi makakaranas ng mababagsik na bagyo ang bansa ngayong taon. Nabatid na nitong nakarang taon, pumalo sa tinatayang 1 milyong metriko tonelada ng palay ang nawala dahil sa pananalasa ng mga bagyo. Pasada Balita. Dala nanawagan naman ang PCAFI o itong Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wag lamang tutukan ang mga issue sa bigas sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Ayon pa kay PCAFI President Danilo Fausto, umaasa siyang bibigyang pansin din ng Pangulong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA ang produksyon ng ilang high-value products sa commodities tulad ng kape, kakao, kalamansi, durian at kopra. Ang tingin kong may mga impact na gawin, tingnan yung mga high-value crops, tingnan yung implementation niya, tulungan yung ating kape, yung kakao, kalamansi, durian, okra, ayan, malaking potential. Magkaroon tayo ng mango district, pineapple district, meron kang banana district, para malapit yung mga produkto sa mga processing centers. But putting up the infrastructure, tsaka yung facility sa value process, sa value chain, matagal Meron bureaucracy. Yun ang problema. Hindi ko alam kung matatapos nila. Samantala, binigyan din pa ni Fausto na dapat ay nasa implementation stage na ang pamahalaan sa mga naging pangako nito dahil kakaunting oras na lamang ang natitira para sa kasalukuyang administrasyon. Alam nila yung direksyon. Ang problema lang, kaya ba nilang gawin yung absorptive capacity, yung, alam mo, yung maraming meeting. Kailangan yung gawa na ng gawa Tapos na yung planning stage, tapos na yung on-the-job training. Implementation na ngayon, kapos na 3 taon. Siguro, mga very short na yung runway to take off, no? So, kailangan apurahin. Yan po ang tinig ni PCAFI o Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated President Danilo Fausto sa panayam ng DWIZ. Sa Filipino Mirror, nasabat ng anti-agricultural smuggling arm ng Department of Justice ang tinatayang 38 milyong halaga ng smuggled rice sa Talisay City, Cebu. Isinagawa ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Council ang unang enforcement operation nito isang araw makaraang mag-issue ng ang Executive Committee ng Letter of Authority na nag-aata sa enforcement group na inspeksyonin ang iba't ibang bodega sa Kimba Compound dahil sa inihinalang paglalaman ng mga smuggled agricultural product na paglabag sa AAES law. Sa natuklasan ng enforcement group na ang bodega
na inookupahan ng River Valley Distribution Incorporated, naglalaman ng mahigit 26,000 sako ng bigas. Dala, akasuhan ng Special Team of Prosecutors ng Economic Sabotage ng isang non-bailable offense ang mga responsable sa naturang smuggling. Pasada Balita. Samantala, nasabat ng mga otoridad ang aabot sa 38 million pesos na halaga ng puslit na bigas sa isang bodega sa Talisay City, Cebu sa operasyon ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Batay naman sa utos ng Executive Committee, o sinalakay ng Enforcement Group kabilang ang PNP-CIDG at Maritime Group ang Kimba Compound kung saan nadiskubre ang mahigit sa 26 na sako ng bigas mula rito sa River Valley Distribution Incorporated. At kaagad naman na naglabas ng seizure order ang Court of Tax Appeals at nakatakdang kasuhan ng DOJ Special Team of Prosecutors ang mga responsable sa nasabing smuggling incident. Pasada Balita. Inaprobahan naman ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng 424,000 metric tons ng asukal sa pamagitan ng Sugar Regulatory Administration. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, layo ng importasyon na mapanatili ang sapat na supply at pigilan ng pagtaas ng presyo hanggang sa susunod na anihan. Bunga ito ng pagbaba ng lokal na produksyon ng asukal dahil sa naiulat na pest infestation sa mga taniman kamakailan. Pasada Balita. At ating Juday, with your indulgence, parang taliwas ito dun sa impormasyon na or sa interview natin kay SRA Administrator Ascona. Parang sa Sugar pagkakatanda ko Regulatory last week sa interview natin, ang binabanggit niya hindi na kailangan mag-import. Kompleto ang ang supply ng May sapat na asukal, may supply. sapat sa kabila nitong pamemeste ng mga sa mga tubuhan. Yan, oo. Okay. Parang may Baka nagbago ng isip? after 2 weeks. Galing. O maaring, ano ba yan? Lumawak yung pinsala ng Pwede, peste. oo. Okay. Mandala, isang low pressure area sa labas ng Philippine area of responsibility ang namumurong maging bagyo. Naku, ingat po tayo sa mga susunod na araw. Ayon po sa pag-asa naman ng LPA na nasa 2,030 kilometro hilagang silangan ng extreme northern Luzon ay maaring maging isang bagyo. Ngunit hindi papasok ng PAR at hindi inaasahang makakaapekto sa anumang bahagi ng bansa sa ngayon. Hindi rin makakaapekto ang LPA na nasa 760 kilometro kanluran. Hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes na ayon sa pag-asa ay ang natirang bahagi ng dating bagyong Bising. Wala namang inihayag ang pag-asa sa naunang naiulat na ikatlong LPA. Ang dami ha. Subalit nabatid na papaliwin naman ito ng PAR at may katamtamang tsansa na maging bagyo. Pasada Balita. Pumalo na sa mahigit 110,000 individuals o mahigit 34,000 pamilya ang naapektuhan ng habagat at bagyong Bising. Ito ayon sa Department of Social Welfare and Development ay mula sa 72 barangay sa Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. Mahigit 3,000 katao na ang nawala ng tirahan at mahigit 400 katao o mahigit 100 pamilya naman ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa Metro Manila at gitnang Luzon. Tuloy pa rin ang pamimigay ng DSWD ng tulong sa mahigit 3,000 katao na kasalukuyang nasa labas na ng mga evacuation center. Ngayon, sa mahigit 8 milyong pisong halaga na ng tulong ang naipamigay ng DSWD sa mga apektado ng habagat at maging ng bagyong Bising. Pasada Balita. Umabot naman sa 42 lugar sa bansang binaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng bagyong Bising at ng southwest monsoon o habagat.
Ayon sa Office of Civil Defense, pinakaapektado ng ulan ang hilagang bahagi ng Luzon, partikular ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, maging ang Metro Manila o National Capital Region. Sa nasabing bilang, 35 lugar pa ang nananatiling lubog sa baha, habang 7 ang mga lugar naman ang humupa na ang baha. Batay sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may 32,000 pamilya nakatumbas ang may 100,000 katao ang naapektuhan ng bagyo at habagat, kung saan isang sinasabing nasawi na patuloy pa rin namang iniimbestigahan ng ahensya. Pasada Balita. Muli namang nanawagan ang Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga local government units sa rehiyon na gamitin ang kanilang disaster fund. Ayon kay CDRRMC Chairman Albert Mogol, batay sa datos ng Bureau of Local Government Finance, maraming LGU sa rehiyon ang hindi gumamit ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ilalim ng batas, 70% ng pondo ang itinilaga para sa resiliency efforts tulad ng pagsasanay, hazard mitigation at procurement ng mga equipment, habang 30% naman ang inilaan bilang quick response fund. Pero sa huling tala ng BLGF, karoon ng 0% disbursement ang mga LGU ng Cordillera para sa quick response, habang 6.9% lamang ang nagastos para sa resiliency effort. Dahil dito, inimok ni Chairman Mogol ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang mga inilaang pondo sa kanila para matiyak ang kaligtasan ng kanilang nasasakupan at mabawasan ang anumang panganib dulot ng kalamidad. Pasada Balita. Sa issue pa rin ng mga nawawalang sabungero, kumbinsido ang VACC o Volunteers Against Crime and Corruption sa mga pahayag na isinisiwalat ng self-proclaimed whistleblower na si Julie alias Totoy Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay VACC President Arsenio Boy Evangelista sa panayam ng EWIZ na mayroong sapat na ebidensyang inilatag si alias Totoy kaugnay sa nasabing kaso. Yung direct whistleblower, marami siyang alam, yung conspiracy theory, the act of one is the act of all. We can consider sa amin, he is not the most guilty. On a high percentage, tatayo to for prosecution, yung reasonable certainty prosecution. Hindi lang po kami, ang public opinion, public perception, ay in the bar of public opinion, tila mas mataas ang porsyento na mas naniniwala ang tao kay whistleblower. No? Kaugnay nito, hindi naman itinanggi ng Pangulo ng grupo ang umuusbong o mga palapalagay, kuro-kuro, hinggil sa malapit na pagkakaugnay ng kaso ng missing sabungeros sa madugong war on drugs ng nakalipas na administrasyon na anya ay kapwa nakaangkla sa crime against humanity. This is tantamount o parehas, similar sa crime against humanity. Bakit? Tama ka, malawak, systematic, at ang targeted dito, group of people, no? Katulad nito, yung mga nagchochope, sabongeros, at doon sa war on drugs naman, of course, yung war drugs, no? So, malawak, systematic ang nangyari po dito sa missing sabongeros, numbering to 100 or more. Kaya makikita po natin dito, may similarity. Nambo naman ang tinig ni VACC President Boy Evangelista sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ating Congressman Teves muling isasalang sa arraignment ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 24, June Samson.
Kinumpirma ng abogado ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. na nakatakdang muling humarap ito sa panibagong arraignment. Gayunman ay ipinaliwanag ni Atty. Ferdinand Topacio na dadalo na lamang ang kanyang kliyente sa naturang pagdinig sa pamamagitan ng online video conferencing. Ang naturang arraignment ay nakatakdang idaos mamayang alas 8:30 ng umaga sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay yan sa may terrorism case. Nagkataon kasanya na naka-schedule ang dating kongresista sa follow-up medical check-up na isasagawa sa loob ng Annex 2 ng Camp Bagong Diwa sa Taguig City matapos siyang nakalabas sa ospital nitong nakalipas na linggo dahil naoperahan sa appendix. Patrol 34, June Samson. Para sa Impilang, may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa ibang balita, tuloy-tuloy na pagsusulong ng kaayusan at katatagan sa Indo-Pacific region, tiniyak ng AFP. Ano ba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 17, Jopel Pelenio? Nagpaabot ng pasasalamat si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa tuloy-tuloy na suporta ng Estados Unidos upang higit na mapalakas at mapalalim ang US-Philippines Alliance. Ginawa ni General Bronner ang payag kasabay ng pagbisita ni United States Pacific Fleet Commander Admiral Stephen Kohler sa headquarters ng AFP sa Camp Aguinaldo. Sa pulong, siniguro ni General Bronner kay Admiral Kohler na patuloy na isusulong ng AFP ang malaya, bukas at matatag na Indo-Pacific sa pamamagitan ng pagtalima sa international law at rules-based international order. Nagsilbi ring daan ang pagpupulong upang makatuklas ng iba pang hakbang para higit na mapaigting ang interoperability, joint training at capacity building sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ. Patrol Report. Samantala, handa si Senator Ronald De La Rosa na muling buksan ang investigasyon ng Senado sa kaso ng mga missing sabongero. Ito'y sa oras, anya, na may senador na magsumite ng resolusyon hinggil dito. Magugunitang si Senator De La Rosa ang nanguna sa investigasyon sa mga nawawalang sabongero noong 2022 bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. May naipasa ng committee report ang Senado sa nakalipas na 19th Congress hinggil sa missing sabongeros. Ngunit, sakaling may maghain ng resolusyon para muling buksan ang investigasyon, handaan niya siya rito. Kaugnay nito, sinabi naman ng senador na itinuturing niyang credible ang whistleblower na si Judy Patidongan alias Totoy, bagamat may mas magiging kapanipaniwala sana ito kung sinabi na niya ang mga revelasyon noon pa man sa pagdinig ng Senado. Kinuha aminado rin ng senador na posibleng may mga pulis sa sangkot sa pagkawala ng mga sabongero, bagay na labis niyang ikidinamismaya bilang dating hepe ng Philippine National Police. Pasada Balita. Samantala, isang resolusyon ang inihain ni Senador Alan Peter Cayetano na naglalayong pansamantalang palayain at isailalim sa house arrest o ilipat sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Nakapaloob sa resolusyon na dapat payagan ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo dahil batay sa batas ng Pilipinas at maging sa international law, nararapat na bigyan ng karapatang ipalagay na inosente ang akusado hanggang napatunayang siya ay may sala. Pinanggit din sa resolusyon ang lumalalang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, partikular ang matagal nitong pananatili sa kulungan na maaring makaapekto sa kanyang pisikal at emosyonal na kalagayan. Idinagdag pa ni Senador Cayetano na kahit umatras na ang Pilipinas mula sa Rome Statute, posible pa ring
makapagkasundo sa ICC ang bansa sa pamamagitan ng embahada sa The Hague para sa magiging kondisyon sa house arrest. Susundin anya ang anumang kondisyon na maaring ipataw ng pre-trial chamber tulad ng mga limitasyon sa galaw, pananatili sa isang partikular na tirahan, pagbabawal makapag-ugnayan sa mga biktima o saksi at pagsunod sa mga imbitasyon ng korte. Pasada Balita. Hindi ko lamang maiwasang maalala yung pobreng nakatatandang driver ng jeep. Tanda ba yun, Atay? Yung almost 80 years old na namamasada pa ng jeepney para buhayin yung kanyang pamilya. Pamilya, oo. Kasagsagan ng COVID yun eh. Sabi nila lumabag sa batas ng COVID. Kasi walang lalabas. Alam mo kung ano ginawa doon? Ikinulong yun, di ba? 80 plus. Di ba? Pero bang mambabatas na tumugon at nagsabing, kaawa-awa naman si tatay. Paano man yung kanyang kalusugan ay maapektuhan. At saka parang diba? hindi na option na ikulong. Yung tipong ganun eh. No? Diba? Sa kondisyon mo lang makikita na physical na kondisyon pa lang. At tandaan po natin, kung tama ang pagkakaalala ko, hindi isang araw, isang linggo ikinulong yung pobreng tsuper na naghahanap buhay lamang para sa kanyang pamilya. Diba? So, ano ngayon? Kaugnat. Ibig sabihin, parang hindi pantay, hindi makatwiran, Asan ang solusyon. hustisya? Ayun lang. Ang tanong ng ilang netizen. Samantala, naniniwala naman si Mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na hindi papansinin ng International Criminal Court ang resolusyong inihain sa Senado na nananawagan sa agarang pagbabalik bansa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Congresswoman De Lima na dating kalihim ng Department of Justice, political posturing na lamang ang Senate resolution dahil wala na sa kapangyarihan ng pamahalaan na pabalikin ng dating Pangulo. Wala rin anyang legal na bigat kaya hindi mapagbibigyan ang inihanging resolusyon lalo na't may sariling proseso rin ng ICC para sa mga hiling na interim release ng mga nasasakdal. Paliwanag pa ng kongresista, isang independent tribunal ang ICC kaya't may sapat itong jurisdiksyon sa kinakarap na kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Balitaan, muling inihain ng mga miyembro ng House Quad Committee ng 19 Congress ang House Bill 1629 na layong gawing heinous crime ang extrajudicial killing bilang tugon sa sinasabing pagpatay na may kaugnayan sa madugong kampanya kontra ilegal na droga ng dating administrasyon. Kabilang sa mga pangunahing may akda ng panukala sina Representatives David Suarez, Bienvenido Abante Jr., Romeo Acop, Zia Alonto Adyong, Paulo Ortega V, Ernesto Dionisio Jr., Rog Gutierrez, Lordan Suan, Kikong Hun, Jerville Luistro at Jonathan Keith Flores. Personal na inihain ng ilan sa mga naturang kongresista ang nasabing panukala. Una nang inihangin ito sa katatapos na 19th Congress na resulta ng investigasyong isinagawa ng Quad Committee hinggil sa sinasabing kaso ng EJK. Sa ilalim ng panukala, ang pagkitil sa buhay ng isang tao o EJK nang wala sa legal na proseso at papatawan ng habang buhay na pagkakakulong ang sinumang opisyal ng pamahalaan, ahente ng Estado o sinumang opisyal ng Estado na mapapatunayang sangkot o nag-utos sa ganitong uri ng pagpatay. Pasada Balita. Nanindigan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya masamang tao at kaya siya nasa ICC Detention Center ay dahil sa mga ginawa niya para anya sa ikabubuti ng Pilipinas. Ito naman ayon kay Vice President Sara Duterte ang sinabi ng kanyang ama matapos siyang bisitahin ito sa piitan sa The Hague, Netherlands. Sinabi ni VP Sara na araw-araw siyang humingi ng mensahe sa kanyang ama sa oras na binibisita niya ito. Anya, binigyan din ng dating Pangulo na hindi lahat ng nakakulong ay masasamang tao. At sinabi nitong hindi siya naroon dahil siya ay kidnapper, magnanakaw, hold-upper. Nakapiitan niya siya roon dahil sa ginawa niyang mga bagay na magaganda para sa bansa. Sinabi rin ng matandang Duterte na hindi niya pinagsisisihang tinugis ang mga kriminal at illegal drug dealers sa Pilipinas noong kanyang administrasyon.
Pasada Balita. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dave Gomez bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Inanunsyo ito ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Ikalima na si Gomez sa itinalagang PCAO chief sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga unang naupo sa nasabing pwesto sina Atty. Cheloy Garafil, Cesar Chavez at si Ruiz. Nabatid na nitong nakaraang buwan lamang ipinagpaliban ng Commission on Appointments ang deliberasyon sa appointment ni Secretary Ruiz bilang Secretary ng PCSO dahil sa kakulangan sa oras. Samantala, itinalaga na rin ni Pangulong Marcos ang dating kongresista na si Sharon Garin bilang bagong kalihim ng Department of Energy. Pinilitan ng Secretary Garin si ngayon Department of Environment and Natural Resources Secretary Rafael Leticia o Lotilla sa nasabing pwesto. Pasada Balita. Samantala, ibinulgar ni Senador Panfilo Ping Lacson na may senador na nakakuha ng 5 bilyon at 10 bilyong pisong pork barrel habang mayroon ding kongresista na 15 bilyong piso naman ang nakuhang pork barrel. Aba, swerte nyo ha? Ito ayon sa senador, kabila naman ang pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pork barrel. Ayon dito kay Senador Lacson, ilan ito sa nakita niyang hindi tama sa paglalatag ng taunang pambansang budget ng gobyerno. Dagdag pa ni Senador Lacson, 12 billion pesos ang kita ng gobyerno kada araw. Ngunit, 16 billion pesos ang kailangan nitong gastusin, kaya umuutang ang bansa ng 4 billion pesos kada araw. Anya, kung hindi aayusin ng regulasyon ng budgeting sa gobyerno, maaring umabot sa 10 billion pesos kada araw ang uutangin ng bansa 5 taon mula ngayon. Pasada Balita. Naalala ko tuloy yung bigla yung sinasabi nung may alas sa ganyan na ultimo kanon mula sa kanununuan natin hanggang sa kaapu-apuhan natin ating Juday hindi pa ipinapanganak Magbabayad na, no? May May utang na. Pambira naman. Wawa man, no? Tapos yung iba nagtatrabaho para magbayad ng tax. Hindi ka mo. Pagkuha ng sweldo mo, Ay, may X na, di ba? X na kagad yung bawas na. buti pa kayo may sweldo. Iba nga, allowance lang. Anaol? Delayed pa. Pasada Balita. Hindi naman itinuturing ni Senator Riza Ontiveros na pagtataksil sakali mang umanib sa majority bloc na sumusuporta kay Senate President Francis Escudero ang mga ikinampanya niya sa nakalipas na eleksyon na sina Senators Bam Aquino at Francis Pangilinan. Ayon kay Senator Ontiveros, iginagalang niya ang anuman ang maging desisyon ng kanyang mga kasamahan. Gate ng senador, kanyang pagtutuunan ng pansin ang pagpapalakas sa oposisyon hindi lamang sa loob kundi mas higit sa labas ng Senado. Ayon kay Senator Ontiveros, bukas siya sa lahat ng opsyon mula ngayon hanggang sa pagbubukas ng sesyon sa July 28. Dagdag pa ng senador na ang pinakamahalaga sa kanya saan mang grupo siya lumugar ay ang magiging pangunahin niyang tungkulin na palakasin ang oposisyon sa natitira niyang 3 taon sa mataas na kapulungan. Pasada Balita. Dumistansya naman itong si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa mga naghahambing. Nagkukumpara sa kanila at pinagtatapat silang pilit nitong si bagong talagang Office of the Vice President Spokesperson Attorney Ruth Castelo. Naniniwala si Yusek Castro na hindi nila kailangang magtapatan ni Attorney Castelo dahil nakatuon naman sa katotohanan at transparency ang kanilang trabaho bilang mga tagapagsalita. Sangayon naman ng Palace official sa pahayag ni Attorney Castelo na ang kanyang appointment ay hindi raw para maging attack dog ni VP Sara. Naniniwala si Yusek Castro na hindi na kailangan ng Vice Presidente ng isang attack dog o tagapagsalita na magbibitaw ng mabibigat ng pahayag at kritikal na atake sa ibang opisyal para protektahan ng interes ito at ng tanggapan. Si Attorney Castelo, kung inyong matatandaan mga kaibigan, ay dating Undersecretary po ng Department of Trade and Industry.
nung panahon ni Pangulong Duterte, of course. No? Bago ito, naging OVP spokesperson ngayon. Pasada Balita. Nagpasalamat naman si outgoing Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa tiwalang ibinigay nito kasunod ng pagtatapos ng kanyang panunungkulan. Ayon kay Secretary Ruiz, isang malaking karangalan ang pamunuan ng PCO sa halos 5 buwan na nagsusulong ng bukas at responsableng komunikasyon sa o para sa mamamayan. Anya naging isang makabuluhang karanasan ang paglilingkod niya bilang kalihim ng PCO. Nagpasalamat din si Secretary Ruiz sa mga kawani ng PCO, sa mga taga-media at sa publiko sa anyay walang sawang pagsuporta sa kanyang liderato. Tabay nito, binati naman ng outgoing secretary ang papalit sa kanya na si incoming Secretary Dave Gomez. Ala siya na lalo pang susulong ang PCO sa ilalim ng pamamahala ng bagong talagang kalihim. Nangako naman si Secretary Ruiz na patuloy siyang susuporta sa Administrasyong Marcos para maisakatuparan ang mga layunin ng bagong Pilipinas. Pasada Balita. Tiwala ang Malacanang sa kakayahan ng bagong talagang kalihim ng PCO, Presidential Communications Office, na pamunuan ng ahensya tungo sa mas epektibong serbisyo publiko. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni Palace Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na taglay ni Dave Gomez ang sapat na kanasan upang pamunuan ng PCO. Anya, bitbit ni Gomez ang malalim na kaalaman sa media at corporate communications dahil dati itong senior reporter ng isang pahayagan kung saan na italaga rin siya bilang Malacanang correspondent. Bukod dito, naging Director General din si Gomez ng Philippine Information Agency at nagsilbing Communications Director ng multinational firm na Philip Morris. Dahil dito, ayon kay Undersecretary Castro, ay inaasahan ng Malacanang ang mas maayos, tapat at malinaw na pagpapalaganap ng mga impormasyon mula sa pamahalaan sa ilalim nga ng pamumuno ni bagong PCO Secretary Dave Gomez. Pasada Balita. Abot ba kayo niya? Ako familiar sa kanya. O rin parang ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang siya narinig. Ngayon ko lang narinig kasi siguro contemporary niya. Contemporary mo tsaka ni Kuyang Hindi Aya. Kuyang Aya Yupangko. Yun, pwede yun. Malamang. Veteran. Alright. Headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, July 11, 2025. Pasada Balita. Inainalang mga buto ng tao na recover kaugnay ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Pasada Balita. DMW, kinumpirmang 3 Pilipino ang namatay sa pag-atake ng mga rebelding Houthi dyan sa Red Sea. Pasada Balita. VP Sara, aminadong alias lamang ang mga pangalan ng benepisyaryo ng confidential fund. Pasada Balita. Pagbaba naman ng rice importation sa bansa ngayong taon, inaasahan ng DA. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, USM, nakikitang solusyon ng Meralco para sa bidding ng kontrata sa power supply. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, ilang taong tensyon sa pagitan ng India at ng China, posibleng matuldukan na. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina billiard star Cheska Centeno wagi sa Wisconsin tournament. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng kangkong, ating alamin mamaya. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Kim Chu ligtas matapos ang naranasang technical issue ng sinasakyang eroplano. Tambalang John Ibanez at Drew Naso. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa Pasada Balita Friday edition, panawagan ni VP Sara sa dating state witness na si Elias Rene na maghain ng kaso matapos bawiin ang kanyang testimonya, sinigundahan daw ng Malacanang
Alamin natin ang kabuuang report. Ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Pinayuhan ng Malacanang ang dating testigo na si Michael Morillo alias Rene na mas mainam nga daw na magsasampa na ito ng kaso. Kasunod ng aligasyon ito na naimpluwensyahan lang daw siya sa pagtestigo laban sa mga Duterte at kay Apollo Quiboloy. Reaksyon ito ng palasyo sa panawagan ni Vice President Sara Duterte kay Morillo na maghain ng kaso pagkatapos bawiin ang kanyang mga testimonya. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung may kaso ay magkakaroon ng paglilitis at cross-examination. Dito anya malalaman kung nagsasabi ng totoo o hindi itong si Morillo tungkol sa di umano'y fake witnesses. Bago ang kanyang recantation o pag-atras ng kanyang mga testimonya, siniwalat nitong testigo sa pagdinig ng Senado na nakita niya mga Duterte na may dalang mga armas mula sa ari-arian ni Quiboloy. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa latest naman mula sa Filipino Mirror, nais ng pamahalaan na muling pag-usapan ang 20% na taripang ipinataw ng Amerika sa mga produkto ng Pilipinas. Inanunsyo ni US President Donald Trump sa isang liham kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula ngayong Agosto, itatas ng Amerika ang taripa sa Philippine goods sa 20% mula sa naunang anunsyo na 17% rate. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, formal na hihilingin ng pamahalaan ang pagripaso sa tariff hike sa Washington, D.C. Sinabi ng Presidente ng Amerika na hindi magkakaroon ng taripa kung nagpa siyang magtayo o gumawa ng mga produkto ang Pilipinas o mga kumpanya sa loob ng bansa sa loob ng Estados Unidos. Binalaan din ng Pangulo ng Amerika ang mga bansa laban sa pagganti sa hakbang sa pamamagitan ng pagtaas ng taripa. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, tutulak patungo ang Amerika sa susunod na linggo ang ilang opisyal ng economic team ng administrasyon para patuloy na makapagnegosasyon kaugnay ng tinaasan pang reciprocal tariff sa Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go na makakasama niya sa biyahe sina DTI Secretary Maria Cristina Roque at mga Undersecretaries Perry Rodolfo at Alan Jepti. Ayon dito kay Secretary Go, nananatiling tapat ang Pilipinas na ipagpatuloy ang negosasyon sa Amerika upang maisulong ang isang bilateral comprehensive economic agreement o kaya ang isang free trade agreement sa kabila ng tinaasan pang taripa sa export products. Tiniyak naman ang kalihim na patuloy na isusulong ng economic team ang iba pang reforma para mapanatili ang competitive at investor-friendly business environment sa Pilipinas habang iniaapela sa Amerika ang mataas na taripa. Pasada Balita. Hindi saklaw ng 20% tariff rate ng Amerika ang mga electronic at semiconductor goods ng Pilipinas. Ito naman ang naging pahayag ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, sa kabila ng pagpapataw ni US President Donald Trump ng mga reciprocal tariff sa lahat ng bansa sa buong mundo na trading partner ng US. Top export product ng Pilipinas anya ang mga electronics at semiconductors at isa ang semiconductor sector sa mga hindi pinatawan ng taripa dahil sa kahalagahan nito sa supply chain at pambansang seguridad ng Amerika. Sa kabila nito, hiling pa rin ni Go na magkaroon ng free trade agreement sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala na $12.14 billion ng kabuuang $73.27 billion export receipt ng bansa o katumbas ng mahigit 16% ang napupunta sa Estados Unidos noong 2024. Pasada Balita.
pangamba naman ang export industry leaders na hindi na raw kayang makapagkumpetensya ng Pilipinas. Kung matutuloy ang plano ni US President Donald Trump na 20% taripa sa mga produktong ini-export ng bansa sa Estados Unidos. Ayon kay Foreign Buyers Association of the Philippines President Robert Yang, hindi malabong magsara ang mga pabrikang konektado sa pag-export ng mga produktong Pilipino at mawalan ng trabaho ang mga manggagawa nito. Para naman kay Confederation of Wearable Exporters of the Philippines Director Marites Socson Agoncillo, namumroblema na ang wearable export industry sa mataas na taripa sa mga non-preferred products tulad ng mga damit. Mantala, hindi naman magandang balita para kay Electronics Industries Association of the Philippines President Earl Lawrence Cua, ang 20% tariff hike ng Amerika sa Filipino goods. Hindi rin anya makatarungan ng nasabing pagtaas ng taripa sa bansa, lalo na't 5 milyong lamang ang trade deficit ng Pilipinas kumpara sa $116 billion deficit ng Vietnam. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap muli live via phone patch ang dating Ilocos Sur Governor na si Luis Chavit Singson. Governor Singson, good morning po. Johnny Bañez, Judith Larino po. Live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23. Gov. Good morning, June. At si Judith. Po. Good morning, Juday. Gov. Yes, Apo. Juday. Juday. Good morning, Opo. 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 Gov, maraming Okay. salamat sa pagkakataon. Direct to the point na katanungan na po. Lumalalim, lumalawak po ang issue ng missing sabongeros. Ano po ang reaksyon nyo dito, Tinde? Governor Singson. Go ahead, sir. Well, dapat tapusin kagad yan dahil kung guilty sila, paparusahan. Pero inosente, mapakawalan. Hindi yung pinatatagal dahil kung minsan tumatagal, nagbabago ang panahon, nagbabago ang... Alam mo, ang batas natin magaganda. Pero implementasyon, hindi maganda dahil tumatagal ang mga kaso. So kung sino man ang may kasalanan, dapat lang maparusahan. Pero kung inosente sila, di pakawalan. Kailangan agad-agad, hindi yung pinatatagal. Pero Gov, binabanggit po kasi ng mga authority na bukod kay alias Totoy, mukhang may isa pa, alias Brown o Brownie, at mukhang may mga dumarating pang mga willing na magbigay ng testimonya. Kaya ito yung tila inaantay at inaasikaso ngayon ng mga authority para ikangay maging matibay yung case build-up nila laban sa kung sino man Mga ebidensya. ang responsable dito sa missing sabongeros. Gov. Dalawa, tatlo, pwede na yun eh. Importante, ma-recover nila yung mga biktima. Yun lang naman ang importante dyan. Kung totoo yan, dapat isolve lang agad. Kung inosente yung tao, pakawalan nila. Po. Simple lang. Ang ano ko lang dyan, yung pag matagal, hindi maganda. Parang yung binabanggit mo, justice delayed, justice denied, Gov? Yes. Alright. Matagal na yan eh. Ha? Gov, mukhang sa isang panayam, binanggit mo na mukhang may bahid ang ilang mga nasa hudikatura at posibleng maging yung ilang mga witness mukhang madamay or ika nga'y makumbinse sa galaw ng pera. Tama ba yung pagkakaintindi ko, Gov? Ganun nga, sister. Ganun nga nangyayari dito eh. Kaya, yung nga sinabi ko kanina na ang sistema natin hindi maganda. Magagandang batas natin eh. Implementasyon lang ang hindi kagaya sa states. Pagka kinasuhan ka, umaami kagad yung mga tao ron. Penalty. Umaami kagad. Dahil nalilitis agad. Dito sa atin, ang dami nakabimbin. May mga parking pipa. Nako. Anyway, hindi nga nila sa sobrang dami ng batas hindi na natin malaman kung anong i-implement ng maayos. Dapat disiplina din ng mga justices natin, yung mga judges, para lahat yung marami nakabimbin, wag buksan lahat.
Dahil totoo yun eh. May naka-parking fee. Hmm. Mamatay na yung testigo, mamatay na yung reklamo. Alright. Natuloy kayo at nanalo bilang senador, malamang isa yan sa mga tututukan nyo, Governor, ano? Oo. At Kaso, umatras ka eh. oo nga, dahil nga Riso? ang ano ko, Kalusugan. nung tinamaan ako ng pneumonia, Hmm. 2 beses akong tinamaan kasi nung eleksyon. Apo. Eh may parating pang 5 viruses galing sa China, yung mga monkeypox, kung ano-ano. Hmm. Sana wag ka nang tamaan, sabi sa akin. Paano, baski senator ako, pag tamaan ako dyan, mamatay ako. Wala Oh, das. wag na lang, hindi ko naman kailangan ka ako. Makakatulong naman ako sa hindi Tama. maging senador. Po. Yung mga mayors, mga governors, wag kang matras, manalo ka, sabi nga sa akin. Pero, Hmm. okay lang, Opo. okay na ako. Hmm. Tutulong na lang ako. Yun, Yung kahit mga naman transport hindi- group, oo. tinutulungan ko sila. Kahit naman hindi senador, Gove, no? Ayaw Talaga namang namang, tumulong. yes, Ginagawa mo naman tumutulong yan kahit dati noon pa. Mm. Anyway, the real talk. Mabigat ang aligasyon, mabigat ang isinasangkot. Anong basa mo rito, Gob, sa missing sabungero? Anong pinakamaganda at pinakamainam dito na gawin ng mga in authority para talaga once and for all, mabigyan ng hustisya yung mga sinasabing biktima? Yung sinabi ko na, bilisan lang. Hmm? Bilisan lang nila. Habang tumatagal, di maganda. Alright. Medyo segue lang ako, Gov. Kung yung mamarapatin, medyo personal lang dating nito dahil mukhang may tampo ka raw kay Pangulong Marcos, Gov. Ano, no? May tampo ka raw kay Pangulong Marcos. Hindi, ang ano, kasi bagong labas lang noon, nagpunta sa Japan. Hmm. Eh di, sumama ko, gaya nung panahon ni President Duterte, sumasama ako. Maski nasa audience ako, binabanggit ako eh. Hmm. Doon naman, nasa presidential table kami. Binanggit na lahat yung mga nandun. Tapos, sabi ni Congressman Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan. Tinignan ako, hindi ako, parang tinabla ako. Hmm. So yung mga overseas workers sa Japan, parang, ba't ganun si Presidente, nakatulong naman kayo? Mhm. Di ba bastos yung ganun, sabi nila. Hindi ko na lang pinansin. Hindi, okay lang ako lang. Ang aga nun katatapos lang ang eleksyon. Mhm. So, dapat nagtampo na ako. Hindi, wala naman akong ano. Pero ako nga, nagkikipag-appointment ako ngayon, wala na. Noon, araw-araw magkasama kami. Talaga? So after nung Oo, Japan trip, Gov, hindi ka na rin na-entertain para makausap? Yung nga, na-insulto na ako doon eh. Bagong-bago lang. Alright. Wala naman akong kasalanan. Wala naman akong nagawa. Aha. Lahat nagtataka. So, tawag lang ako na pag magtampo, pero binaliwala ko na rin. Ang ano ko lang, gusto kong makausap dahil siyempre, presidente ako ng Mayor's League. Marami kailangan ng mga mayors. So, kailangan ko rin makausap. Nakipag-appointment ako sa appointment secretary niya. So, sabihin namin, agad-agad, wala. Personal secretary niya, wala. Special assistant to the president, si Lagdameo, wala rin. So, okay lang. Parang hindi naman okay yung okay mo, Gov eh. Hanggang saan ang ang ika nga gagawin mong effort para Yung mga makausap pa? hakbangin. Tataray ka pa ba ulit? Hindi na siguro. Ayaw ko naman sobrang na pinagpipilit ko pa sarili ko. Kasi nangyari na eh. Alright. Pero mukhang ang binabanggit ng, syempre, normally, sasalagin ng Malacanang ito, mukhang hindi naman daw gano'n ang insidente. Baka lang daw talagang busy ang Pangulo para magkaroon ng appointment sa inyo.
4 na taon na siya eh. Hindi pa rin. Ang bilis nga naman ng panahon, Gov, ano? Gov, 4 na taon na magtatapos. lumipas. sorry After the incident. Ibig mo Oo. sabihin, sa loob ng 4 na taon, hindi ka pa rin sinasagot sa katatawag mo? Hindi pa. Yung appointment secretary, nakausap ko. Opo. Yung oo. special assistant to the president, Wow. nakausap ko. Mm-mm. Yung private secretary niya, sabi ko, wala rin. So, kung nakalimutan na ako, ayaw ko naman ipagpilit ang sarili ko. Okay. May isa pang pwedeng maging daan, Gov, okay lang ba? Si First Lady. Nag-usap na rin kami noon, pero wala rin mga nangyari. Okay. Alright. So, hindi... Kaibigan ko naman sila dati. Kaibigan ko pa rin sila, pero sila baka hindi na. Ako kaibigan. Okay. Pag binabanggit bang nagkaroon ng Alzheimer, kasama ba yung pagkakakalimot, Gov? Oo, may Alzheimer yata eh. Nakalimutan na ako eh. Ang Governor Luis Chavit Singson, makakalimutan? Gano'n na Alzheimer eh. Ha? Right. Mabanggit mo lang si Manong Chavit. Sino Oo ba nga. namang di nakakakilala kay Correct. Manong Chavit? Alright. Sabi nga Manong Chavit, no? Anyakit din ay apa manan. Bakit Tagalog naman? Hindi ko naintindihan. Ilocano po ako taga Ordaneta, Pangasinan. Bakit Wow, ganon? Yun lang naman yun sa Oo atin nga na, eh. Manong Chavit, ano, pagka Oo. Ilocano ka ganon. Pinahirapan Oo, pa ako mag-isip. tama. Alright. Tama rin po ba itong nabanggit na after the incident, after nung tila pagkakakalimot sa'yo, tama ba na kinote ka na hindi mo na susuportahan ang pamilya Marcos? Hindi na. Alright. At sino na po ang susuportahan ng Governor Chavit? Duterte. Yun, ang linaw. Hanggang sa Ang bilis 2028? kausap ni Manong Chavit, ano? Go. Kaya sinisira nga nila ngayon si Vice President Sara. Yung issue dyan, yung confidential fund, lahat yan, pati presidente may confidential fund. Apo. Hindi ino-audit yan dapat. Ba't siya ino-audit? Right. Confidential nga yan eh. Lahat. Ang nagkakaroon, hindi naman lang vice president eh, pati presidente at mga ibang ahensya ng gobyerno may confidential fund. Hindi ino-audit yan. Opo. Gov. Ang pagkaalam ko ewan ko kung mali ako. Gov, flashback ko lang with your indulgence sa ating Juday. Sige po. Nung bago mag-eleksyon, natatandaan ko, kung matatandaan mo, na-interview kita nung nasa kabila. At tinanong kita, gaano ka katiyak na mananalo si Bongbong Marcos? Hindi pa siya presidente na noon bilang presidente. Ang sagot mo, siguradong-sigurado kang mananalo. Tama. Sinundot ko. Paano po, Governor Chavit, kung hindi mananalo si Bongbong Marcos bilang presidente? Anong gagawin mo? Natatandaan niyo po yung sagot niyo, Gov? Oo. Sinisiguro ko, dahil ako presidente ng Mayor's League, nagre-report sila sa akin lahat. Apo. Trabaho lahat. Nahiya na nga ako sa mga dahil ang dami kong nakumbinsi, pati mga governors dahil lagi. Apo. Pero kung matatandaan nyo or nakalimutan nyo, Governor Chavit, nung tinanong ko sa inyo na paano pag hindi nanalo si Bongbong bilang Marcos, ang sinagot nyo, mawawala ako sa Pilipinas. Aalis ako sa Pilipinas. Di po ba? Ngayong nakalimutan ka, ano nagagawin mo? Yun nga masaklap doon. Alright. Okay. Baka naman, Manong Chavit, pwedeng time heals all wounds. Na tipong ganun. 2028 pa naman siya. Hindi, Manong Chavit naman matulungin. Diba? I think it's too late na dahil matagal na. Kumbaga sa taong may diabetes, mahirap nang maghilom ang sugat. Tama ba yung governor? Oo. Diba? Tama yan. Okay. Pero may isingit lang ako kasi Manong Chavit, 'di ba, tinutulungan nyo nga yung transport sector na yung sa modern jeepney, no? So paano pa rin po yung tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagtulong ninyo? Manong At pinakamura yung binigay ko. Bago ako nag-withdraw sa pagtakbo ng senador, pinangako ko sa kanila na hindi ko sila iwanan. Pero matagal ng program ng gobyerno na hindi matuloy-tuloy dahil mahal ang pagbenta. Ngayon ako at cost ko binigay, ayaw kong kumita.
Mm. So, may meeting uli kami sa 14 para ma-finalize lahat sino yung mga unang kukuha. Dahil nagandaan naman sila sa prototype na nagawa namin. Po. Kaya lang umiiyak yung mga sosyo ko sa Korea dahil murang-mura. Kasi ang benta namin sa Paraguay, 2.5 million. Dito sa mga jeepney, sa Pilipinas, 1.2. Lahati lang. Oo, halos ko lahat. Binaksak ko talaga ang presyo. Bilang tulong. Sila naghanap noon. 3 million nakita namin, sabi nila. Pinakamura na yon sa Korea, Japan, Korea, China, Pilipinas, 3 million pinakamura. Pwede bang bilhin namin ng 2.4, sabi nila sa akin. Happy ba kayo kung ibigay ko 2.4? Happy kami dahil yung pinakamura, sabi nila. Pero binagsak ko ang presyo dahil ayaw ko kumita. Tulong ko talaga yon. Tuloy pa. Kaligayahan ko lang tumulong kasi, kaya matagal na yan. Walang makagawa niyan kung hindi ako lang. So binagsak ko ang presyo. Alright. Yun. So, Lugi nga lang ako. So tuloy pa rin ha? Tuloy pa rin yung proyekto kahit Tuloy. na... Opo, Alright, opo. very good. Good. Tuloy. Apo. Inaantay lang namin ang mga ng gobyerno dahil hindi sila, wala yung ruta nila, gobyerno magsasabi ko sila saan sila tatakbo. Opo. Kaya hindi rin happy yung mga ibang drivers dahil kinukuha ang prangkisa nila, consolidation. Right. Yung consolidation dahil kinukuha yung mga prangkisa nila. Gov, bilang panghuli with your indulgence, kung nakikinig po sa atin ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano pong mensahe niyo sa kanya, Gov? Well, sana pagbutihin niya ang paglingkod sa taong bayan, baka may pag-asa pa na maging successful siyang presidente. Dahil sa ngayon, talagang wala nang naniniwala. Sa araw, walang isang salita si President Marcos. Right. Yung importante dyan pag nagsalita ka, dapat gawin mo. Hindi yung dalawa. Like for example, yung ayaw ko impeachment. Pinapapura sa Congress ang impeachment. Parang dalawang salita yun Right. Hindi tama yung ganon. Kumbaga dapat pag sinabi mo, panindigan mo. Tama po. Right. Kaya magulo na ang ating bansa dahil pag-resto kay Presidente. Yung mga justices dito, may mga judges, bakit natin ibigay sa ibang bansa? Kung sa disin, magagaling pa ng mga justice, mga judges natin Right. With that, unless may karagdagan ka pa, maraming salamat sa pagkakataon. Mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito for update. Gagambalain ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon, Gov. Okay, maraming salamat. Apo. At anytime, tawagan niyo na ako. Apo. Maraming salamat po sa inyo. Apo. Today and June. Apo. Thank you so much, Gov. Good luck. Ingat. Good morning po. Right. Parang hindi galit si Manong Chavit na galit Parang na. relax. Oo nga relax na galit. Ating ano yung diba? mga kababayan natin na galit na, pero ang lambing pa rin ng salita. Ilonggo ba yun? diba? Oo. Dudong, tumigil ka na. Pag di ka tumigil, sasakyakin na kita. Pero mabigat, ha? Oo. Mabigat. So, ibig sabihin ni Manong Chavit, tipong nag-shift na siya ng suporta, no? Napuno ang salop. In short, napuno ang salop. 4 na taon. 4 na taon after ng Japan. Yan. Lahat ng koneksyon. Sabi niya kasi kakapanalo pa lang Oo. Lahat ng Yan koneksyon. naman po inanggaling lahat kay Manong Chavit, di ba? Nagtatanong lang naman tayo. Malinaw naman di ba? Hindi naman tayo ang nagsabi. Siya naman ang sumagot di ba? Ang masaklap noon, lahat ng channels sinubok. Inisa-isa Oo. Naalala niya pa, no? Talagang inisa-isa Matalas niya. Oo. Tsaka, ako hindi ko naalalang kasama siya sa Japan nung unang panalo ni Pangulong Marcos. Narinig ko sa kanya talaga, sinabi niya, lahat ng nasa table, binanggit, siya lang. Pinaalala pa Sinabi pa ni Congressman Sandro, di ba? Dad, andyan si Manong Chavit. Tinignan lang. Ay, matindi Baka talaga. iba na nakita ni Presidente kaya. Baka naman walang salamin si Pangulo noon. Medyo malabo. Kaya iba yung lighting. Pero okay na yun, given yun. Pero yung ilang beses inattempt na tawagan at
Yung efforts din ng nagpaligoy-ligoy. mama, ano? Well, yan na rin mismo nang galing. Parang kumbagay, Tama na. tama na. Oo. Sabi ni FPJ, Herap, pinano mo ang salute. Parang naging si Joseph yan tayo. Hindi ata si FPJ yun. Nagkamalik na. Hindi tsaka direkta ang sinabi niya. Sino na susuportahan niya? Duterte. Narinig niyo Sabi Narinig niya. ninyo. Alright. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Pasada Balita. Babalik tayo, syempre, may iba pa tayong mga balita, no? Pero parang gusto kong mahimas-masag kay Manong Chavit. Ang nabigatan din ako. Oo. Sayang kasi. Pero siya, ang hindi maganda, mabigat ang yung dating proyekto niya. Oo. yung the Tuloy. best naman, tuloy. Hindi na ako, ayoko nang Ayaw ayokong kumita. Hindi niya kailangan ng pera. Actually. Nakalimutan nating itanong. Oo. Manong, baka nakikinig ka pa. Baka may nag-uumapaw pa dyan. Ba't Maluwag kaya ang naman? bulsa namin. Joke. Ito, matindi. Kids, ipinamahagi ng PCSO sa lungsod ng Maynila. Alamin natin ang buong detalye mula kay Binibining Maine Barreto. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng 100 hygiene kits sa mga residente ng Barangay 541, Sampaloc, Manila sa ilalim ng kanilang Gender and Development o GAD program. Pinangunahan ni Attorney Annalisa Insyong, chairperson ng PCSO Gender and Development o GAD Focal Point, ang turnover ceremony na tinanggap ng malugod ni Barangay Chairman Ramoncito Lagao. Ayon kay Chairman Lagao, napapanahon at malaking tulong ang mga hygiene kit lalo na sa mga kababaihan, senior citizen at estudyante sa kanilang barangay. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na Gender and Development Program ng PCSO na layong palakasin ang suporta sa mga sektor ng mga nangangailangan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Nang tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalitaktakan, makakausap natin ang mismong Executive Director ng PAOK, si Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek Cruz, good morning po. Johnny Banez, Judith Larino po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Yusek. Hi, good morning. Sir John at Juliet, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga nakikinig po at nanonood ng programa natin, magandang umaga po. Morning po, Yusek. Good morning, Yusek. Direktang katanungan na po, Yusek, paglilinaw lang, yung pagkaka-aresto kay Tony Yang sa mismong tanggapan po ninyo sa Pasay City? Opo, meron po kasi kaming natanggap na warrant of arrest galing po sa Cagayan de Oro trial court. And minarapat po namin, matanggap po namin the same day na arestuhin po talaga siya. At nakalagay naman po doon, Sir John, na na ang pag-aresto po ay gagawin po ng kahit sinong law enforcement officer na nasa paligid. So ang pinakamalapit po, walking distance lang, yung Pasay City Police Station. So that's why we decided na pa-aresto na po ito sa Pasay City Police Station. So kaya nga po ngayon siya po ay nakakulong sa Pasay City Police Station sa pamamagitan po ng mga warrant of arrest na in-issue po sa sala po ng perjury, sa kaso po ng
paggamit po ng illegal na alias at meron pa po siyang isang kaso. Sec, nakapiit po siya sa inyong pasilidad dahil sa mga anong kaso naman po? Nag-violate po siya ng mga immigration laws, Sir Jan, So, ang usapan po kasi niyan, ang custody po ni Mr. Tony Yang ay ilalagay po sa PAO. Pero ang kanyang pong legal custody ay nasa Bureau of Immigration. Kasama pa rin po yung kasong pinahing sa kanya doon po sa Cagayan de Oro, yung kaso pong perjury, tsaka po yung illegal use of alias, tsaka po yung isang kaso. Tama ba na ang gamitin pa rin inaresto, Yusek, or dapat i-turn over na lang sa pangangalaga ng mga pulis? Inaresto po. Pina-aresto po namin. Talaga. Okay. Opo. Kasi po, warrant of arrest po yan. Okay. Warrant of Bit-bit nila. Opo. Ngayon, nasa custody siya ng Pasay City PNP. Tama po, Yusek Cruz? Opo. Pero available naman po yung mga kaso niya ron. And siyempre, pagkatapos ng makapag-bail siya, anytime po to this week or next week, may kaso pa po siyang kinakaharap. Yun po yung pagiging undesirable alien niya, Dahil po nag-violate siya ng mga immigration laws natin. Kaya may mga kaso pa po siyang naiwan, bukod po dun sa pinagpiyansahan niya. So siya po ay mananatili sa kulungan. Ngayon, pag-uusapan na lang po kung ibabalik po siya sa kulungan namin o sa kulungan na po mismo. Kasi nag-iisa na lang po yan, isa lang naman po siya. So, pwede pong ibalik na po siya sa immigration detention cell. Opo. Pero ano po ba ang importansya nito? Pasensya na, Yusek Cruz, paki-educate nyo nga kami. Ano po ang importansya ni Tony Yang sa mga kasong na kinakaharap niya rito? Bilang kapatid lang po ba ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang o pagiging undesirable din po? Ay, marami po siyang kasong kinakaharap sa atin, Hindi po yung pagiging kapatid niya, but yung mga illegal activities po na pinasok niya gamit po yung assume na pangalan niya kasi wala po talaga siyang record na siya po ay talagang Pilipino, but siya po ay nagpapanggap, nagkaroon po ng misrepresentation na ginagawa at siya po ay pumipirma sa mga kontrata at pumapasok sa mga kontrata gamit po yung ibang pangalan, yung Antonio Maestrado Lim. Yun po yung ginagamit niya. Wala po sa record natin yun. Yun po ay inassume niya lang o ginamit niya lang po sa mga dokumento niya at siya po ay nagpapakilalang isang Pilipino bagamat siya po ay talagang isang Chinese national. Po. Ating ba sa puntong na busisi ninyo, Yusek Cruz, na ginamit niya yung pangalang Tony Yang dahil kapatid siya ng Presidential Economic Advisor Michael Yang sa kanyang mga aktibidad? Opo. Tingin ko ganun din po yung kapatid niya, kaya ho hindi nagpapakita yan kasi talagang may problema po dun sa mga dokumento niya na sila po ay parehong nagpapakilalang Pilipino. Okay. In the event po na lagak siya ng piyansa sa lahat ng bailable na kaso niya, meron bang natitirang non-bailable, Yusek Cruz? Meron po. Yung pagiging undesirable alien niya, may iwan po yung kaso na yon at siya po ay mananatiling nakapiit. Doon siya mai-turn over siguro sa BI. Immigration Bureau. Apo, doon na po siya iti-turn over sa Bureau of Immigration. At makatitiyak ba tayo, Yusek Cruz, na kahit nasa ibang pangangalaga itong mama na ito, hindi tayo malulusutan ito? Siyempre, bibilin po natin yan. Kagaya ho ng ginagawa nating pagbabantay dito po nung siya po ay nakakulong sa amin. At siyempre, ayaw ho nating makawala yan dahil siya po ay isang napakalaki pong tao at malaki pong ebidensya yan na talagang nag-i-exist po dito sa ating bansa. Yung mga ganyang kaso na mga dayuhan na nagpapanggap at nag-a-assume na mga Pilipino. Your indulgence, ating Juday. Tama, pakiconfirm nga po, Yusek Cruz, kung tama itong babanggitin ko na namalagi silyang ng halos 3 dekada sa Pilipinas, nakapagtayo ng 12 kumpanya sa Cebu, Davao at CDO. Tama po? Opo.
Wow. Tama po. Yan po yung nasa record niya sa SEC. But as to the other businesses po na pinasok niya, hindi po natin alam. But yan po yung mga naka-record at nakita po natin sa mga dokumento. Opo. Grabe, no? 30 years na hindi ka tunay na Pilipino. Anong Tapos ilang impluwensya kumpanya. meron ka? Tapos ilang kumpanya, no? Kaya hindi rin naman natin ikangay, anong tawag doon, masusukat ang trabaho kung paano magtrabaho ang isang Yusek Cruz eh. Hindi nawawala sa pwesto Yusek Cruz eh, no? Baka kasi kayo magtrabaho. Yun lang sa tama talaga. Natataon lang po na na siguro natatapat po tayo sa mga malalaking trabaho. Opo. At kailangan gawin lang po natin yung tamang gagawin. Yusek, daya mo, humble mo ha. Hindi naman po, yun naman po talaga yung dapat gawin siguro, lalo na po kung kayo po ay nasa government service. Talagang yan, sabi nga natin, Sir John, di ba? Ang pagiging taong gobyerno ay thankless job yan. Hindi ko kailangan pasalamatan lagi dahil yun ho talaga yung trabaho namin. Yusek, pinapasakit pa rin ba ang ulo nyo nitong mga pogo? Kasi parang may mga, everyday, may mga napapaulat, na... Umilalim na eh. Oo, guerrilla type ng tawag nila no? Opo. Ano bang monitoring nyo pa dyan o kampanya natin kontra pogo pa rin na Yusek? Tuloy-tuloy naman po yan, at dahil po dyan, nagpapasalamat tayo sa ating pong kapartner like yung National Bureau of Investigation, yung Philippine National Police, yung DOJ po, yung SEC. Importante po sa amin yan kasi like yung iniimbestigahan po namin ngayon, yung mga online loan na yan at yung mga illegal gambling na yan, talagang ang laki po ng tulong ng SEC sa amin. Gayon din po yung NTC at yung PNP po, ang laki po ng tulong sa amin. Kaya ho, tama ho, yung masakit sa ulo pero yun ho yung trabaho namin. Kailangan lang ho, trabahuhin lang namin ng maayos. Iinom na lang ng gamot si Yusek. Para mawala mo na pansamantala. Kasasakit na naman ang ulo mo. Correct. Oo. Anyway. Tama po. Yusek, baka may karagdagan ka pa pong mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Opo, siguro sana tulong-tulong na lang po tayo. Alam niyo naman ho na nakatutok po ang ating mahal na Pangulo. Pagdating po sa mga problema na yan, lalo na ho yan sa online lending ngayon, yan ho yung yan ho yung isa sa masakit sa ulo eh. Kasi imagine, Sir John Ma'am Juliet, na nasa kulang-kulang 300 po yung mga ganyan sa online. At kada online apps po, mga daan-libo po yung nagda-download niyan. Meaning, marami pong nangungutang talaga. At yung latest count po namin, sa site pa lang po namin, sa PAOK pa lang po, nasa kulang-kulang 15,000 na po yung complainants namin doon. And kami po ay nag-open na po ng online saka po ng one-stop shop sa aming pong opisina kung saan pwede po silang magreklamo ng dire-diretso. Kasi hindi na ho namin sila ibabato kung saan sa ang opisina. Nandun na ho lahat yung opisinang kailangan nila doon sa one-stop shop para po dito sa mga biktima ng online. Kasi marami na ho tayong natanggap na balita at may mga nakonfirma po tayong report na marami na pong kinitil yung sarili nilang buhay dahil po sa kahihiyan at sa ginagawa kong panghihiya at pagyurak ng kanilang puri. Dito, kagawan po ito ng mga online lending na ito. Right. Sek, maraming salamat sa pagkakataon. Mananatili pong bukas ang programa at himpilang ito para sa update sa inyong side. At huwag pong kalilimutan ang kalusugan, Yusek. Kailangan ka pa po ng bayan. Opo. At maraming salamat din, Sir Jan, sa mga tulong ninyo kasi hindi makakarating ito sa mga kababayan natin, sa taong bayan. Yung ginagawa po ng gobyerno. At lalo na po yung pagbibigay natin ng edukasyon doon po sa mga nagiging biktima ng POGO, nagiging biktima po ng online loan na yan. Gayon din po pati yung sama po na dinudulot ng mga online gambling. Yun ho talaga yung tinututukan natin yan. Sek, panghuli, kamusta naman ho yung lugar nyo? Baka sumakay na naman kayo sa... Sa baha? Sa baha, oo. Diba? Nakita mo naman, makapasok na si Yusek.
Hindi na ho kayo binahayosek. Okay naman. Sa labas lang ng gate pero Oo nga, kaya pa syempre. naman po ng sasakyan. Oo, Kaya pa naman po hindi ng sasakyan. Hindi po kakayanin. ng Masisira ang nakaraan sasakyan talaga. mo. Kailangan magbangka ka o kailangan Oo. gumamit ka ng mga lumulutang na aparador. Oo nga, mga floaters Kaya na. pala dapat pag pinasyalan ka namin, dapat maaraw. Summer, baka lumangoy tayo, Ma'am po. Juday. Oo. Tama po yun. Alright. Tama po yun. Thank you so much, sir. Thank you Ingat. po. Good morning. Good luck. Good luck. Apo, thank you. Salamat Good morning. Good morning. Happy weekend po, Salamat Yusek. Opo. Happy weekend. Opo. Yun po mga kabalitan-kabalitaktakan, si PAOK Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz. Taan, isinulong sa Kamara ang panukalang pagreforma sa Bank Secrecy Law upang mas epektibong labanan ng korupsyon, money laundering at iba pang financial crime na sumisira sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sa ilalim ng House Bill No. 7 na inihain ni late Representative Martin Romualdez sa pagbubukas ng 20th Congress, aamyandahan ng Republic Act 1405 upang payagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na siyasatin ang mga deposito sa bangko kabilang ang foreign currency accounts na iniuugnay sa illegal na aktibidad. Malinawan niya ang kanilang nais parating na mensahe na hindi dapat maging pugad ng maruming pera ang Pilipinas at kung talagang nais ng tapat na pamamahal at matatag na financial system, dapat i-update ang mga batas at bigyan ng regulators ng mga paraan para protektahan ang pera ng taong bayan. Kasama sa may akda ng panukala, sinating of Party List Representatives Jude Asidre at Andrew Julian Romualdez bilang mga co-authors. Bagamat orihinal nilang layunin ng batas na palakasin ng tiwala ng publiko sa sistemang pagbabangko, ginagamit na ito ngayon bilang taguan at panangga ng mga iligal na aktibidad gaya nga ng money laundering at katiwalian. Sa ilalim pa ng nasabing panukalang batas, sinabi ni Representative Romualdez na maring magsagawa ng investigasyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung may sapat na dahilan ng Monetary Board na maghinala ng pandaraya o irregularidad ng kinasasangkutan ng mga opisyal, stockholders, empleyado o sinumang konektado sa mga institusyong sakop ng mga ito. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Pagbili ng supply ng kuryente mula Wholesale Electricity Spot Market o WESM ang nakikitang solusyon ng Meralco kung hindi pa rin mailalabas ng Department of Energy ang Certificate of Conformity para sa tatlong bidding nito. Ayon kay Meralco Economics Utility Head Lawrence Fernandez, ang pagkaantala ng sertifikasyon mula sa DOE ay magpapaliban sa pagsisimula ng competitive selection process. Dahil dito, maaantala rin anya ang pagpirma at pagsusumite ng Energy Regulatory Commission sa anumang power supply agreement mula sa mga CSP. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Inisita ang dalawang mataas na opisyal ng India sa China na maaring hudyat na ng pag-aayos ng dalawang bansa matapos ang ilang taong tensyon sa pagitan ng mga ito. Kaugnay nito, noong Hunyo, magkahiwalay na bumisita sina Indian National Security Advisor Ajit Doval at Defense Minister Rajnath Singh upang makibahagi sa mga pagpupulong ng Shanghai Cooperation Organization. Ang Shanghai Cooperation Organization o SCO ay isang samang pangseguridad sa Eurasia na binubuo ng China, Russia, Iran at Pakistan. Ang sentro ng tensyon sa pagitan ng India at China ay hindi malinaw na hati daw ng dalawang bansa sa Himalayan o kanilang conflict dito sa Himalayan region ng Ladakh. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Update sa larangan ng palakasan, Ian Articona, iyain mo na! Good morning, Boss John at Madam Juday! Narito na ang latest sports update. Nangako si reigning one women's atomweight mixed martial arts world champion, the Menace, Dennis Zamboanga. Nalalaban siya para tumagal ang champion belt sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng kanyang pagpapadapa kay Ukrainian fighter Alyona Rasohaina sa one fight night para makuha ang nabanggit na champion title. Payag din ng 28 anyos na kampiyon, handa siya makipagdigmaan sa sinumang ilalaban sa kanya. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama.
Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Uy, dating sangkap sa sinigang, nakakagutom naman to. Ngayon ginagawang chips na. Isa po ang kangkong sa pinaka-popular na gulay dito sa bansa, of course, dahil sa sobrang masustansya nito, pati daw ang matatanda. Aba, bakit may ganun, ha? O yung tulong nito sa mga matatanda siguro particular, no? Ang kangkong po ay nagtataglay ng beta-carotene, lutein at xanthin na nagpapabuti ng ating paningin. Naku, pangkakain ako niyan, ha? Mayaman sa potassium at nagdalaman ng mababang sodium content na makakatulong sa pagbaba, ha? Hindi sa paningin. Sabi niya paningin eh. Mo yan, ha? Eto na, nalituloy ako, oh. O, ayan sila, sinusundan na. Mayaman sa potassium at naglalaman ng mababang sodium content na makakatulong sa pagbaba ng hypertension at magpaluwag sa mga blood vessels habang pinapanatili ang tamang daloy ng dugo. May anthelmintic antaray properties ang kangkong. Ibig sabihin, ito pala yun, maaari itong pumatay o palabasin ng mga parasites sa bituka tulad ng roundworms. Ay, pasintabi po sa mga nag-aalmusal at kumakain, ha? At tapeworms. Bukod pa rito, makakatulong ito sa paglaban sa diabetes dahil ang kangkong po ay may sangkap na nakakapag-absorb ng sobrang asukal sa dugo at sagana sa fiber, antioxidants, vitamin C, vitamin K at folate. Kaya kalusugan ay alagaan, naku, grabe naman, upang hindi damputin sa kangkungan. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz update, ha? O bago umere, unahan mo na, Ma'am Juday. Kita tayo sa mata mamaya. Wala kay Bini! Inibigoteng Antoine! Good morning, Papa John. At oy, kasama pa na aking best friend, ang maganda dati. Hindi ko sinasabi na pangit siya. Ang sabi ko, maganda siya dati. Si Papa Juday. Anyway, sa aking balitang showbiz. Ligtas at injury-free ang TV host at actress na si Kim Chiu matapos ang frightening experience niya sa flight papuntang Surigao del Sur. Ayon sa Instagram stories ng actress, nagkaroon ng technical issue ang sinasakyang eroplano dahilan para bumalik ito ng Maynila. Pansamantalang naantala ang pagdalo ni Kim Chiu sa isang event sa Surigao del Sur kasama ang love team partner na si Paolo Avellino na kalaunan ay napuntahan din nila ng ligtas ayon sa isang follow-up IG post niya. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton na mas maganda kay Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Uy, Friday ngayon, ha? Friday, ha? Oh, sana wag ka mag-enjoy sa weekend mo. Inawian. Hindi, love ko yan eh. Ganyan talaga ugali niyan. Balasubas. Love you. Huwag ka na mag-good news. Utangin na lang natin yan. Kirahin mo na ito. Ano, good news pa? Sige. Oo. Lihat Ito, good news. Magliliwanag ng mga tahanan sa liblib na Barangay Matmad dyan sa nagtipunan Quirino del sa Solar Electrification Project ng Department of Science and Technology. Aba, good news nga talaga. Tulong po ng pondo mula sa Community Empowerment through Science and Technology Program. Ilulunsad ng DOST ang Liwanag sa Dilim Project para tugunan ang matagal ng problema sa kuryente ng nasabing barangay. Ayon kay DOST Quirino Provincial Director Rosella Angela Gorospe, may mga layong palakasin ng mga geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng science, technology at innovation. Nagpapasalamat naman si Matmad Barangay Captain Benny Nangitoy para sa proyektong magbibigay ani ng panibagong pag-asa sa kinabukasan ng kanilang komunidad. At sumayin niyo po ang Friday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagpabalita ng tama.
At naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging, ano ba yan? Friday na lang, nagkakanda bulol-bulol pa ako. Kaya mo yan. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ako noon po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lorino, sa pangalan ni Drew Nasino. Huwag niyo pong kakalimutan. Ano man po ang mangyari, ito, walang rehearsal to, Mama. Sige, go. Mahal ko po kayo. Oh, yeah. Isa, Uy. dalawa, Oh, yeah. tatlo. Oh, Hindi ka oh, gumaya. Susunod Hindi ako na. ready. Susunod na po ang Karambola. Oras, alas 8 na po ng umaga. Happy weekend! Tunay na to. Tunay. Ingat po. Bye-bye. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal,